Ako nga pala si Elena, 37 years old, taga Davao City. Hindi ako sigurado kung paano ko sisimulan to, pero siguro ito na ang tamang panahon. May mga lihim na kahit tagal ko nang tinatago, mga alaala na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin magawang kalimutan. At ngayong gabi, habang tinititigan ko ang mga ilaw sa labas ng bintana at naririnig ko ang tahimik na hinga ng asawa kong si Carlos, gusto ko na lang huminga ng maluwag kahit isang beses. Kasi ang bigat-bigat na. May anak akong itinago sa lahat, pati sa sarili kong asawa. Magandang araw sa inyo mga kalihim. Ako po ulit ang inyong Tita Cor, ang inyong tagapagsalaysay. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Noong 19 years old ako, simpleng probinsyana lang mula sa Bukidnon. Lumaki ako sa maliit na baryo, anak ng magsasaka. Walang kuryente, walang maayos na daan, pero kahit ganon, puno ng pangarap ang puso ko. Ang pangarap ko noon, makahanap ng trabaho sa siyudad, makatulong sa pamilya, at maramdaman kahit minsan na kaya ko rin. Kaya nang inalok ako ng kapitbahay namin si Tita Bebang na sumama sa Davao, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi niya, may kilala raw siyang pwedeng pagpasukan ko bilang assistant sa isang printing shop. Akala ko noon, iyon na ang simula ng magandang buhay. Hindi ko alam, iyon din pala ang simula ng isang lihim na habang buhay kong dadalhin. Ang may-ari ng printing shop ay si Adrian. Hindi siya kagwapuhan pero may kakaibang charm. Yung tipo ng lalaking kapag ngumiti, parang nakahinga ka bigla kahit hindi mo alam kung bakit. Madalas siyang nakaputing polo na may mansya ng tinta at may amoy ng papel na nakakapanibago pero nakakaaliw. Una, kaming nagkakilala nung tumulong akong mag-ayos ng mga flyers. "Baguhan ka ano?" sabi niya noon sabay ngiti. "Opo sir," sagot ko, nanginginig pa kasi first job ko yun. "Wag mo na akong tawaging sir," tawa niya. "Adrian na lang, hindi naman ako mayaman." Pero alam kong may kaya siya. May kotse, may sariling shop, at ginagalang siya sa kanilang lugar. Araw-araw, nag-aabot siya ng pandesal o pansit sa mga empleyado. At sa tuwing lunch break, lagi niyang tinatanong, "Elena, kumain ka na ba? Gusto mo, sabay tayo?" Una umiiwas ako, baka anong isipin ng iba. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unti niyang ginagawang madali ang lahat. Madali siyang mahalin. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan, baha sa daan, sarado ang mga jeep at hindi ako makauni sa inuupahan kong kwarto. Tinawagan ko siya para humingi ng payo. Sabi niya, "Dito ka na muna sa shop, may sofa naman dito, at least safe ka." Pagdating ko roon, basang-basa ako. Nilapitan niya ako, may dala siyang tuwalya. "Magpalit ka muna ng damit, baka masipunan ka." Pagkatapos noon, naupo kami. Tahimik. Walang tunog kundi ang patak ng ulan at ang mabagal na hinga naming dalawa. Tapos bigla siyang mansalita. "Elena, ayoko nang itago to. Mahal kita." Parang huminto ang oras. Wala na akong nasabi. Hindi ko nga alam kung paano siya tinignan. Pero bago ko pa mahanap ang mga salita, inakap niya ako. Mahigpit. Parang takot siyang mawala ako sa isang iglap. At sa gabing yon, sa pagitan ng ulan at mga halakhak naming pilit tinatago, natagpuan kong sarili kong nagmahal ng paraang hindi ko inaasahan. 2 buwan ang lumipas. Nagsimula akong magsuka tuwing umaga. Ayoko nang sanang isipin pero kinutuban na ako. Nagpa-check up ako sa health center at nang mumiti yung nurse at sabihing, "Congratulations, buntis ka." Parang lumabo ang paningin ko. Sa halip na saya, takot ang naramdaman ko. Paano ko sasabihin kay Adrian? Paano kung hindi niya ako panindigan? Nang sinabi ko sa kanya, tahimik lang siya. "Hindi ko pwedeng aminin to," sabi niya sa mahinang tinig. "May asawa pa ako, Elena.
Matagal na kaming hiwalay pero hindi sa papel. Kung malalaman nila to, masisira lahat. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung malaman kong may asawa siya o yung realization na ako yung naging bawal. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang tiyan ko pero tinago ko yun sa mga kasama ko sa boarding house. Sabi ko, uhuwi muna ako ng probinsya. At doon, sa isang maliit na baryo sa Valencia, Bukidnon, isinilang ko si Ana. Pagkalabas pa lang niya, napaiyak ako. Ang liit-liit niyang nilalang, maputi, singkit ang mata, at kamukhang kamukha ni Adrian. Habang hawak ko siya, sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Pero ang totoo, hindi ganun kadali. Wala akong trabaho, wala akong sariling bahay. Kaya iniwan ko muna siya sa mga magulang ko para makahanap ng trabaho. Sabi ko lang kay nanay, Nay, sa inyo muna si Ana. Kapag kaya ko na, kukunin ko siya. Tumanog lang siya nanay pero kita ko sa mata niya yung lungkot. At yon ang simula ng kasunungalingan ko. Nakahanap naman ako ng trabaho sa Gensan. At doon, sinumulan ko ulit ang panibagong yugto ng buhay ko. Lumipas ang ilang buwan, nakilala ko si Carlos. Mabait siya, responsable. At nang manliligaw siya, hindi ko nagawang sabihin ang totoo. Hindi ko nasabing may anak na ako. Lumipas ang mga taon. Nag-asawa kami ni Carlos. Nagkaroon kami ng anak, si Ella. Masaya ako. O kahit gusto kong maniwala na masaya ako. Pero sa tuwing nakakakita ako ng batang babae na kaedad ni Ana, parang may kumukurot sa dibdib ko. Iniisip ko, nasan na kaya siya? Kumakain ba siya ng maayos? May bumabati ba sa kanya tuwing birthday niya? Hindi ako naglalakas bugang bumalik sa Bukidnon. Baka kasi bumalik lahat ng alaala. Baka makita muli si nanay at marinig yung tanong na ayokong sagutin. Kailan mo kukunin ang anak mo? Hanggang sa isang araw, ilang taon na rin ang lumipas. May kumatok sa bahay, si nanay. Kasama ang isang dalagang babae. Anak, sabi ni nanay. Ito si Ana. Parang may humila sa tuhod ko. Napatigil ako, hindi makagalaw. Dalaga na siya, maganda, matangkad, at kamukhang kamukha ni Adrian. Naramdaman ko agad yung kilig na halong takot. Pero bago pa man kami mag-usap ng maayos, nakita ko si Carlos na paparating. Kaya bago niya pa tanungin kung sino ang mga tao sa labas ng bahay, nilapitan ko na agad siya at sinabing, mga malayo kong kamag-anak at napadaan sila dito kaya binisitan nila ako. Papakainin ko lang sila sa labas. Tumanong si Carlos pero alam kong nakakahalata na siya. Pagdating sa isang fast food restaurant, tinanong ko kung anong gusto nilang kainin. Pero hinawakan ako ni Ana sa braso nang nakatingin diretso sa akin. Sabay sabing, Ma, bakit mo ko tinago? Hindi ako nakasagot. Yung mga salitang gusto kong sabihin parang natunaw sa lalamunan ko. Ang lumabas lang, mga luha. Pero hindi ako handa sa sumunod niyang sinabi. Alam mo ba, Ma? Kilala ko si Papa? Parang huminto ang oras. Anong sabi mo? Tanong ko, nanginginig. Si Adrian, nagkita kami sa Davao. Sinabi niyang ikaw daw ang tunay kong ina. Pinakita niya pa sa akin yung lumang litrato mo, yung may logo ng shop sa likod. Hindi ako makapagsalita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nasaan siya? Tanong ko sa wakas. Tahimik si Ana. Patay na siya, Ma. Inatake sa puso 3 buwan bago ako pumunta dito. Bigla akong natigilan. Gusto kong umiyak ng todo pero hindi ko magawa. Alam kong may asawa na ako at mahal ko si Carlos pero may part pa din si Adrian sa puso ko. At doon sinabi ng nanay ko na wala na din si tatay. 1 taon na daw patay dahil sa tuberculosis. Wala na silang matirhan na 2 ni Ana dahil pinaalis na sila sa bahay namin dati ng may-ari nito dahil binenta na to sa iba. Wala akong magawa sa mga oras na yon.
Ayoko ding pabayaan ng nanay ko at si Ana. Ilang taon na din ako may kasalanan sa kanila at gusto kong bumawi. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Sabi ko sa kanila, sa bahay sila muna umuwi at pakiusapan ko si Carlos pero magpakilala sila na malayong kamag-anak ko sila dahil hindi alam ni Carlos na may iba pa akong anak. Nakita ko ang reaksyon ni Ana, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Pero sumangayon siya sa plano ko. Pag uwi ng bahay, sinabi ko kay Carlos na sa bahay muna namin titira ang dalawa. Nagpakilala din sila na malayong kamag-anak ko at napadpad sa Jensen para maghanap ng trabaho. Sinabi pa nila na aalis din sila pag nakahanap na sila ng mapapasukan. Pumayag naman si Carlos pero kita ko sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Simula noon, parang araw-araw akong nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Yung pamilya kong kasama ko at yung pamilya kong iniwan ko. Nasa iisang bahay kami pero parang magkaibang mundo. Si Ella, hindi alam ang totoo. Si Ana, tahimik pero malamig. Kaharap ko si Ana tuwing hapunan pero may pader sa pagitan namin. Si Carlos, tahimik. Wala siyang tanong pero ramdam kong alam na rin niya ang lahat. Minsan, gabi-gabi siyang lumalabas. Kunwari may inaayos sa motor siya pero alam kong gusto lang niyang umiwas. Minsan, iniisip ko kung anong klaseng ina ako. Yung piniling magsinungaling para protektahan ng sarili pero nasaktan ng anak na dapat kong minahal ng buo. Lumipas ang 3 buwan, umalis na din si Nanay at Ana sa bahay. Nakahanap sila ng magpagtatrabahuhan bilang mga kasambahay. Gusto kong silang pigilan pero hindi ko magawa. Sabi lang nila ay dadalaw-dalaw sila sa amin pag day off nila. Hindi ko pinahalata na sobra akong nalulungkot sa pag-alis nila dahil andun si Carlos. Sa ngayon, patuloy pa rin akong nagsusulat ng mga liham sa lumang notebook na tinatago po sa ilalim ng aparador. Balak kong ibigay ito kay Ana. Baka sakaling isang araw mapatawad at maunawaan niya ako kapag nabasa niya ito. Kasi minsan, hindi sapat ang sorry. Minsan kailangan mo lang umamin, hindi para maibalik ang nakaraan, kundi para kahit paano gumaan ang loob mo. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ng buhay ko. Alam mo, minsan iniisip natin na kapag nagsinungaling tayo para protektahan ang mga taong mahal natin, tama na yun. Pero ang totoo, kahit gaano kaliit o kabigat ang lihim, unti-unti pa rin itong kinakain yung katahimikan ng puso natin. At darating talaga yung araw na mapapagod ka sa bigat ng mga bagay na hindi mo masabi. Kung nararamdaman mo yung pareho kay Elena, yung takot na baka masira ang lahat kapag sinabi mo ang totoo, tandaan mo to. Mas masakit ang katotohanan kapag huli mo nang nasabi. Pero mas malaya ka kapag nasabi mo, kahit mahirap. Hindi madali ang magpatawad, lalo na yung sarili mo. Pero hindi rin imposible. Hindi mo kailangang pilitin ng iba na intindihin ka agad. Minsan, sapat na muna na tanggapin mo na nagkamali ka at ngayon, pinipili mong itama yon. Kasi ganito yan. Ang kasinungalingan, kahit anong ganda ng dahilan, laging may sugat na iiwan. Pero ang katotohanan, kahit masakit sa simula, siya rin ang magpapalaya sa'yo sa huli. Kung may kapareho ng sitwasyon ni Elena ngayon na nakikinig, tandaan mo, hindi pa huli para humingi ng tawad. Hindi rin huli para mahalin ulit ang sarili mo, kahit ang dami mo ng pagkakamali. Payo ko lang ha, huwag mong hayaan kainin ka ng mga lihim mo. Mas okay nang masaktan ngayon sa katotohanan kaysa mabuhay habang tinatakasan ng sarili mong kasalanan. Dahil sa dulo, ang tunay na kapatawaran nagsisimula sa katapatan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated.
Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!